Garapal na sistema sa hatian ng maanumalyang proyekto. Ganito ay sinalarawan ni Senador Panfilo Ping Lacson ang korupsyon na nagtatago sa likod ng flood control projects ng pamahalaan. Sa kanyang privilege speech sa plenaryo, isa-isang ibinunyag ng senador ang mga nakalap nitong impormasyon sa nakalipas na ilang linggo. Aniya, mahigit 1.9 trillion pesos ang inilaang pondo para sa flood control program ng Department of Public Works and Highways o DPWH simula 2011 hanggang 2025. Mahigit kalahati niyan o nasa 1 trilyong piso ang pondo na inilaan niya sa nagdaang 3 taon. Mula dito, patong-patong na hatian na umano ang ginawa sa budget. Halimbawa, sa 100 million piso na pondo para sa flood control project, kung ibabawas ang maximum allowable deductions, nasa 82 million ang matitira para sa proyekto. Pero hindi pa rito nagtatapos, Mr. President. Kakatayin pa ang budget para sa mga lagay, commissions, SOPs at iba-iba pang terminong binubuo para sa shares ng mga korap. Kabilang sa mga nakakuha niya ng komisyon, Standard Operating Procedure o lagay ay mula sa iba't ibang sanghay ng DPWH, ilang ahensya ng pamahalaan na nakatanggap ng magkakaiba ring porsyento mula sa pondo ng proyekto hanggang sa project proponent o politikong naghahanap ng pondo para sa proyekto. Mr. President, ang matitirang pondo para sa pagpapatayo ng proyekto ay napakaswerte ng umabot sa 40%. O 40 million pesos alisunod sa ating halimbawang 100 milyong pisong pondo para sa proyekto. Isiniwalat din ni Senador Ping ang 2 DPWH officials na nakatalaga sa Bulacan na sangkot umano sa mga maanumalyang proyekto. Aniya, sa ilalim ng kanilang pamumuno sa Engineering Office sa naturang probinsya sa taong 2024, mayroon itong 28 proyekto na pare-parehong 72 million pesos ang halaga. Sa Bulacan First Engineering District na pinamumunuan na magkasunod na tinanggal sa pwesto na sina dating District Engineer Henry Alcantara at ang pumalit sa kanya na si Bryce Hernandez. Napag-alaman naming talamak ang ganitong kalakaran. Bakit? Sapagkat ayon sa mga contractors at DPWH officials na nakipag-usap mismo sa akin at aking staff, ang dalawang ito ay halos pareho lang ang pagmamahal sa pera. Ipinakita rin ito ang congressional insertions para sa mga flood control project sa iba't ibang lugar sa bansa. Isa sa pinakamalaki dito ay sa lalawigan ng Oriental Mindoro, kung saan sa bayan ng Nawan, 19 billion pesos na umano ang nailalaang pondo para sa flood control sa nagdaang 3 taon. We scoured the budget books from the National Expenditure Program, the House GAB, Senate version, and GAA, as well as the DPWH awarded contracts in Barangay Mulawin. Of the 1.9 billion pesos fund for 8 flood control projects, only 810 million pesos for 3 projects was included in the President's budget or NEP. The remaining 1.1 billion was inserted, I repeat, was inserted in the House version, Mr. President. Bunsod ng hindi natatapos na proyekto kung saan ibaan niya ay guni-guni lang o mga ghost project, malawakang baha pa rin ang nararanasan sa Oriental Mindoro at iba pang lugar sa bansa. Suhestyon ng senador, magsimula sa pagkakaroon ng tapat at transparent na deliberasyon ng 2026 national budget para sa taong bayan. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.